Ano nga ba ang sinasabi ni Levi Rietveld tungkol sa Japan at XRP? Ayan mga ka-crypto, may bago po tayong obserbasyon mula po sa financial expert na si Levi Rietveld. Sinabi po niya na may kaganapan po sa Japan na posibleng magdulot ng malakas na epekto sa mga major digital assets at kasama na po rito si XRP. Ito po ay tungkol sa monetary policy move ng Japan, partikular ang planong quantitative tightening. Ibig sabihin babawasan po nila ang liquidity sa market. Ibig sabihin mas kaunting pera po na dumadaloy sa financial system. Kaya para kay Levi, ang ganito pong hakbang ay kadalasang nagresulta sa noticeable or kapansin-pansin na market reactions. At si XRP ay hindi po ligtas dito. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ang ating sunod na katanungan ay ano nga ba ang ibig sabihin ng quantitative tightening sa context ng crypto. Yan, ang quantitative tightening or QT, simple lamang po ang dating. Babawasan ng Japan ang pera sa market sa pamamagitan po ng pag-withdraw ng funds. Kapag ganito po ang nangyari, natural po na tataas ang pressure sa liquidity. At ang mga asset tulad po ni XRP at Bitcoin ay pwedeng bumaba ang presyo. Ayon po kay Levi, hindi po ito speculative warning lamang, kundi historical pattern. Nitong nakaraan, tuwing may ganitong monetary move sa Japan at iba pang leading economies, makikita po agad ang market reaction. Kaya para po sa mga traders at holders, ito po ay signal na kailangang bantayan natin ang global liquidity conditions. Ngayon ay paano nga ba naka-apekto ito sa presyo ng XRP at Bitcoin? Ayon po dito kay Levi, ang mga price dip kay XRP at Bitcoin ay konektado sa inaasahang liquidity contraction sa Japan. Ang mga investors na nagtatanong tungkol sa pagbaba ng presyo ay dapat tingnan ang timeline ng announcement at kung paano po ito nagre-reflect sa global markets. Nakita niya rin na ang mga malalaking holders po ay nag-a-adjust ng kanilang exposure bago pa man magsimula ang tightening. Ibig sabihin, pinoprotektahan po nila ang kapital sa pamamagitan ng anticipatory selling. Ito po ang klase ng strategy na forward-looking. Hindi po basta reactive at malakas ang implication sa market psychology. Ngayon ay ano naman po ang mga behavior ng mga major holders sa market ngayon. Yan, nag-emphasize po si Levi na ang forward-looking approach ng mga large investors ay malinaw. Ang mga malalaking portfolio ay ina-adjust bago magsimula ang policy change, kaya may pagtaas po ng selling activity sa high-cap crypto assets. Ang ganito pong behavior ay hindi lang panic selling, kundi strategic positioning. Nakikita po natin dito ang malinaw na epekto ng macro policy sa crypto market. Kung saan may malaking liquidity withdrawal, automatic nagre-react po ang mga holders upang maiwasan ang potential losses. Sa XRP ay bahagi ng pattern na ito, kaya dapat bantayan po nating lahat. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang historical comparison sa analysis ni Levi? Isa po sa pinaka-powerful na point ni Levi ay ang paggamit ng historical precedent. Ang mga nakaraang tightening cycles sa Japan ay nagdulot agad ng market effects. Kaya makikita na ang kasalukuyang downturn ay hindi lamang aksidente, kundi resulta ng inaasahang liquidity reduction. Ang kanyang observation ay nagpapakita na kapag may macroeconomic shift, ang digital assets ay sensitibo sa galaw ng mga malalaking holders. Kaya para po sa mga XRP traders, ang lesson
ay intindihin po natin ang historical market behavior at kung paano po ginagamit ito ng mga institutional investors upang mag-position bago po mangyari ang policy change. Ngayon ay ano naman po ang implikasyon nito sa liquidity ng global market? Ang susunod na monetary step ng Japan ay magbabago po ng availability ng capital globally. Ito po ay critical sa pag-intindi ng galaw kay XRP. Kapag bumaba po ang liquidity, mas mahirap i-execute ang malalaking buy o sell orders nang hindi po naaapektuhan ang presyo. Kaya ang anticipatory selling ay makikita po sa microstructure ng market na nagbibigay ng insight sa kung ano ang iniisip ng mga large holders. Para kay Levy, sa XRP at iba pang mga top crypto ay nagsisilbing liquidity barometers sa ganito pong macro shift. Ang mga traders at hodlers ay dapat pong maging aware at planuhin ang risk exposure. At ngayon ay paano naman po dapat i-interpret ng mga ordinaryong investors ang development na ito? Hindi po lahat ng pagbaba ng presyo ay panic at hindi lahat ng galaw ay speculative. Ang strategy ng mga large holders ay anticipatory, hindi po reactive. Kaya ang lesson po dito para sa XRP community ay i-monitor ang policy developments sa Japan at iba pang mga major economies. Ito rin ang siyang nagpapaalala na ang global macro moves ay may malakas na impact sa crypto prices. Ang mga XRP holders ay dapat pong maghanda, hindi po magpanik at i-evaluate ang kanilang positions batay sa market context. Ito rin ang pagkakataon para makita ang long-term resilience ng token sa harap ng macroeconomic pressures. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan, para kay Levy, ang Japan just unleash on XRP holders, sabi po niya rito. At ito ay paalala ng market reality. Ang quantitative tightening ay hindi po joke at ang anticipatory selling ng mga major holders ay nagpapakita po ng forward-looking behavior. Kaya sa susunod na linggo at buwan, bantayan po natin ang liquidity, ETF inflows at saka institutional positioning. Si XRP ay matatag po sa support zones ngayon. Ngunit ang macro events tulad po nito ay pwedeng mag-trigger ng volatility. Kaya para po sa mga traders at holders, ang pinakamalaga ay alertness, analysis, at hindi po speculation lamang. Ang market ay bumubulong ng Japan at si XRP ay nakikinig naman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.